over, the enemy of my enemy is my friend kind of thing? Well, una ay inuulit ko, hindi insignificant yung nakuha ni Lenny last election. Especially yung quality ng volunteerism, ng mga participation sa mga rallies, etc. No? So hindi ang inuulit ko, ang problema ay kung yan sana ay na-harness, na-consolidate, no? Kahit hindi yung totality ng pink wave, just a part of the wave. Kung yan ay na-harness at nawasak yung unity team, it could have been much more significant now. It could have been the Senate slate to beat. No? Kung na-consolidate yan, lalo na nawasak yung unity team. No? Pero hindi nagawa. Ngayon, lagi natin sinasabi nitong past few months na sana ay kahit medyo nagka-problema doon sa pag-harness ng pink wave immediately after the 2022 election, ay baka meron pa namang natitira na dormant, no? Bagamat may mga na-frustrate, may mga na disenchanted, no? Merong mga nalungkot, may PTSD pa nga, no? Ay baka meron pang significant na natitira. Kaya ang suggestion natin, yung tatlong Maria ang mag-harness niyan. Tatlong Maria na hindi tatakbo for the Senate pero pwedeng ipasa yung kanilang political capital dun sa mga tatakbo. Di ba? Medyo nabawasan ng isa dahil si Laila magfo-focus sa party list. No? Si si Lenny naman, sigurado yan sa Naga. No? So hindi na masyadong kailangan ng major effort sa Naga. So may oras siya for national. So kung si Risa at saka si Lenny ay ngayon ay susubuking gamitin yung kanilang political capital, buhayin yung dormant remnants ng pink wave at ipasa yan dito kay Kiko at saka kay Bam, lalo na kung humihina yung Duterte Senate part yung ganung klaseng formula, no? Yung ganung klaseng formula. So meron kang positive campaign, si Lenny at saka si Risa, nationwide, bit, si Kiko at saka si Bam, tapos yung political capital nila ita-transfer. Tapos merong negative campaign, no? May negative campaign para banatan yung mga Bongo, the Dutertes of this world, no? Tapos yung mga ilan na kayang batakin away from the administration slate. Halimbawa si Aimee, no, nawala na sa administration slate, di ba? 'Yun, pwede mong puruhan, no? Pwede mong puruhan, no? Kaya kung mangyayari yan, yung negative campaign at saka tong positive campaign ng dalawang Marias, then may malaking chance na makapasok hindi lamang si Kiko, kung hindi pati si Bam. What about the other? Assuming na may makikinig sa atin. Yeah, yung pangatlong relax. Maria. Yung pangatlong Maria, baka dun pumasok yung sinuggest ko. Si Maria Cristina Aquino. Yes. Baka who knows, baka hopefully, baka gumaling na din si Chris. Makatulong. Ano pa rin yan, matatagalan all media pa rin. Medyo matatagalan pa eh. Medyo matatagalan pa. What about the other leftist groups? Ang dami mga, and there's the, yung partido ng laban ng masa, sila Calyodi, and then there's the Makabayan Bloc. Hindi ba maka-confuse ng voters? And then andun pa yung Pati nga si Luke. Vlogger na yan, TikToker. Yun. Ang dami. Pati nga si Luke, sa post niya, ini-invoke na niya yung pink wave eh. No? Yung post ni Luke lately, ini-invoke na nga niya yung pink. Kahit hindi siya nakasama ron. Dahil kalaban nila si Lenny eh. Diba? Last elections. Pero kahit kalaban nila, ini-invoke na niya ngayon. Dahil nga, ang tingin nila ay meron pa ring significance ito kahit hindi na maximize for the past 2 years after the election. No? Ako, I'm not too sure. No? Paano, yung iba kasi... may tanong ako sa Ronald. Yung iba kasi may... tapusin ko lang to, Mark. No? Iba kasi ini-invoke, meron tayong 15 to 16 million votes. No? Meron tayong 15 to 16 million votes. That is enough. That is enough para may panalo yung ating dalawang senador at yung ating mga party list. May nagsasabi ng ganon.
Ay nako. medyo malabo 'yon. Medyo malabo 'yon, no? Kaya okay na i-harness, okay na mag-scale up, pero wag din masyadong over optimistic. No? Medyo over optimistic. May tanong ako. Your enthusiasm. Yes, Mark. May tanong ako sa inyo dalawa. How about the possibility of Kiko Bam joining forces doon sa kila Luke and Leody? Meron bang ganong senaryo? Meron bang ganong, will it be beneficial to both parties o baka sila ano lang yung makikinabang sa ganon? For now wala. Okay. For now wala, no? Walang ganon, no? Who knows? May 8 months pa naman. Pero for now wala akong nakikitang ganon. Is it ideological? Lalo na with the Makabayan Bloc. Kasi Makabayan, 11 na sila eh. Ang dami nila eh. Diba? So, wala nang mga guest candidates. May command structure naman yan eh. Pwede may umatras dyan eh. Diba? Pwede may umatras dyan eh. Yung kanyan eh, parang democratic centralism ni kanyan eh, ni Big R. Ayan na naman tayo, sir. Kasi ako, Trotsky na ako ngayon. Ito si Ronald, mukhang yung mga ibang kaibigan natin dyan, medyo nasa war mode sila ngayon dahil nag-back and forth yung iba. I think, was it Renato or was it Teddy? Was it something like, essentially kami lang lumalaban sa lahat ng mga kasamaan, ganun, tuloy binalikan sila. Kay Villar, kay Digong, ayan na, nag-aaway-away na. Tapos yung iba, nag-whataboutism. Bakit yung Liberal Party, ganyan-ganyan? Sabi ko, well, trapo naman talaga. So, what is there? Hindi naman nagpanggap ang Liberal Party na silang baka nakalimutan nila na two-party system nun. Diba? Diba sa Roland, maraming Liberal Party na sumama sa inyo. Puro mga ano lang. Liberal. Ito tanong ko, anong alliances ang magandang, kung may mga guest candidates na kukunin itong pink na grupo? Kung hindi sila Leody or sila sino ang magandang ipasok nila? Hindi yung Mark Gamboa. Pwede. Ayun. Diba? Yung mga dahilan para hindi makipagsama sa iba, baka dito, Juan, mas better. Dahil baka pwede. Ayun lang, baka wag ka lang didikit kay Mocha at saka kay Banat Bay. Ingat ka, Mark. Baka makalimutan dahil sa'yo. Pahamak ka eh. Nung tumakbo ka, ang dami mga nag-shade. Yan ang kaibigan ni Ronald at si Hidarian, yung mga ganun. Ano yung sasabihin ni Ronald at Hidarian? Baka makabawas kay Mark yun. Yeah, actually. Baka nga kami pa yung pabigat sa'yo, pare. Lalo na yung mga pink na bumabatikos kay Richard. Oo, at saka mga Gen Z na trigger dahil na-praise ko si EJ Obiena. Ayan, talaga itong mundo na to puro na lang trigger lahat. Pero yung mga loyalist na support ko, yung yung mga solid north ko, pupunta sa'yo lahat, Mark. Joke lang. Ayan, matitroll na naman ako. Thank you so much, gentlemen. Let's go to our last episode. I think we forgot to mention, we have a president called BBM. Maybe you want to talk about BBM a little bit. Parati si Marcos yung huling topic natin, no? Parang afterthought. Hello everyone! Ito na ang pinaka-inabangan natin. Pinakamahirap na introduction yata ito sa RRM episode. May nadagdag na naman ng title. Of course, kasama po natin as always, the hero of the moment, ex-secretary, future senador, ayan, aka, mga mahaba-haba, aka Toronaga, Edumansanas, and of course, Ronald Llamas. Thank you very much, Senador Ronald Llamas, for joining us. And as if one senador was not enough. Ex-senador. Future ex-senador. Ito na. OMG. Attorney Mark Gamboa, senatorial candidate. Kamusta, senador? Ikaw naman, senador. Senador na lang sa'yo, Mark. Ikaw naman, senador. Okay naman. Ito. Medyo may high pa eh. Pag tumakbo ka pala for the first time, may adrenaline rush. Ang tagal bumaba. So, hindi pa masyadong bumababa. Ngayon pa lang nagsisink in. So, napanood ko yung speech mo sa Comelec eh. Oo, ganda. Napanood mo yung speech mo sa Comelec eh. No, okay. Maliban lang doon sa sinabi mo na mahalaga yung good intentions. Ayun lang. Okay naman yung speech.
Sec Ronald, Ha? okay naman yung pagsasalita ko? Oo, Kinakabahan ako sa okay. stage eh. Parang veterano. Alam mo naman ang mga vloggers, mas magagaling magsalita yan kaysa mga trapo. Oo. Diba? Ano, Doon lang ako nag-object. Yung sapat ang good intentions. Pero Mark, sa sobrang galing mo para ka ng trapo. Sobrang galing mo magsalita para ka ng mga trapo. Yun. Di ba? Kasi Parang ako masyadong magiging practicado. bagong muka ng trapo. Trapo pa rin. Hindi. Bagong Maraming- muka. Fresh Maraming trapo. Ganda, vloggers bagong ang mukha. O, yan. Maraming vloggers ang nag-a-apply sa local Oo, Oh, marami. Oh? Hindi, Sa ito yung national, konti lang. Pero sa simulan ko na, local, Richard. marami. Sa local, marami. Namamonitor mo ba, Mark? Oo. Mga local? Ikukwento ko kasi nagkataon na nag-file ako first day. Ang daming vloggers na nag-file. Pinagbabash tuloy kaming lahat. Sinasabi ng mga tao na ano ba yan, dati artista, ngayon naman puro vloggers naman, content creators naman ang nagsisifile ng mga candidacy. 'Di ba? So ang dami binabash kami lahat. Si Rosmar. Si Rosmar, pinakamalaki sa TikTok. Nakita ko yun. Tumakbo as councilor ng Manila District 1 sa Tondo. Tapos kanina kasama ko nandun ako sa Manila Hotel din. Si Diwata. Ayun, nakita ko rin yun. Yun, tumakbo vendors party list. Fourth nominee. Ganon ba sila kakampante na 4 yung nominees? Di ba hanggang 3 lang? Yun nga eh. Oo nga. Hindi, hanggang 5. Hanggang 5. Pero backup lang yung 2 sa dulo eh. Backup yun. No? Tapos kahapon. Baka kasi yung una patayin ng ikalawa. Tapos yung ikalawa patayin ng ikatlo. So kailangan Madugo. Di ba nangyari yung isa, 5, pinag-resign yung 5. May nangyaring ganun, di ba? Kahit pang-6, pwede pa rin pala. Nangyaring ganun, no? Yung Duterte Youth, di ba yun ang ginawa niya? Pina-resign lahat. Tapos yung girlfriend, Duterte Youth. Oo. Gawain ni Sir Ronald sana yan. Buti si Ronald ginawa. Tapos kahapon. Kaya yung party list ng yung with disability, PWD, hanggang ngayon sa Supreme Court pa. No? Hanggang ngayon sa Supreme Court pa yun. Yung magsasaka party list, nasa Supreme Court pa. Yun. Maraming ganyang away. Kaya nga kanina, doon sa story ko na Richard, nung guest ko si Shell, ayoko sana magsalita. Dahil siyempre kapartido. Pero nung bandang huli, nagsalita na rin ako bago siya matapos. Sabi ko, gusto ko lang banggitin dito. Si Percy Sendanya, yung kakapanalo lang na kongresista, no, ngayon, no, nag-giveaway para kay Shell. Pero mo kongresista na, nag-giveaway pa para kay Shell. No? Sabi ko, hindi nangyayari sa party list yan. Sa party list, agawan ng posisyon. No? Ngayon lang ako nakakita, no, ng partido na yung kakaupo lang na kongresista, nag-giveaway para sa isang bago. Na second nominee na lang, no? First nominee si Shell. Kahapon, Richard, meron pang isang yung kinukwento ko na sikat na TikToker ngayon, yung si Eli San Fernando, yung pro-labor na pinakamainit ngayon sa TikTok sa politika. Tumakbo rin kahapon na party list. Pero Mark, parang out of nowhere siya. Parang wala siya sa eksena 4 months ago. Bigla lang siya lumitaw out of nowhere. Biglang uminit. Pero the thing is, tumakbo na siya 3 years ago eh. Ibang party list. Tapos siguro, yung kanyang TikTok sumabog mga 4 months ago, 5 months ago. Exactly. Ngayon, napakainit ng kanyang TikTok. Ano yun, sorry? Yeah, nakasabay ko yan. Nakasabay ko siya sa kay Shelo Magno. Nakasabay ko siya. Tapos PUP yan, di ba? Tika PUP. Tapos PUP, nakinig siya sa akin habang kumanta ako ng 2 kanta, yung She at saka yung 2 kanta, napilitan siyang kumanta. Napilitan siya makinig sa kanta ko. Paano kung hindi siya makinig, baka gulpihin ko eh. Mark, balikan kita. Let's go back to your stories yun na. Pero dito sa itong partida ng
Ang manggagawa? Kamanggagawa party list. Yeah, how is that different from other progressive party list? Bakit hindi siya sa Makabayan, hindi siya sa Akbayan or something like that? Anong Ibang ideology niya, Big R. Ano nga Ibang talaga? Sorry, yung iba dyan kasi parang hindi yan Maoist. Hindi yan Maoist. Hindi rin siya Trotskyist. Katulad ng mga binanggit mo. Wag natin ituloy. Baka ma-charge pa tayo ng red tagging. Oh. So ano nag-appear ako sa kanilang podcast. Nag-guest ako sa podcast nila nitong si Eli. Yung sa core principles ng mga pinaglalaban ng mga labor groups, hindi naman sobrang nalalayo. Okay? Siguro yung approach lang nila ang iba. Siguro merong mga konti-konting iba sa policy, pero yung mga pro-labor na mga senador, yun yung susuportahan niya. Katulad ng sila Luke Espiritu, sila Sani Matula, yun naman ang mga susuportahan nilang senador. Pagdating sa mga pro-labor na mga organization. Siguro iba lang yung approach na mas maingay, straight, in your face. Tapos ang pinaglalaban nila, ang main nila is yung provincial rate na mawala na yung provincial rate. Yan kasi mga yan, magkakaparehas naman kami sa labor issues eh. Pero pag tinanong mo yung mas malalim, no, anong ideology, ano yung fundamentals, no, ano yung tools of analysis, doon lang kakaiba. Doon nagkakaiba. Halimbawa, iba yung Maoist, iba yung Socialist, iba yung Social Democrat, iba yung Trotskyist, no? So medyo doon nagkakaiba. Pero pag tinanong mo sa mga surface issues ng labor, magkakaparehas yan. Magkakaparehas. Pero pag nakita mo na kami nagiinuman, tapos pinag-usapan ng ideolohiya, hampasan na ng bote ng biryan. No? Parang magandang mapanood yung inuman ni Eli tsaka ni Sir Ronald. Yan ang gawin natin, Mark, next time. Pag kayong 4-5 magsama tayo, magampasan tayo ng bote dyan. Maghanap tayo ng safe place. Wala tayong labang kay Richard eh. Nagkukanto eh. Nag-shadow boxing sa gitna ng kalsada sa Global. Ha? Mark, wala tayong laban dyan. Bro, yung Lord the Gym vibes ko dyan. Sir Ronald, parang stalker. Ikaw, wag ka lang masyadong magaling. Dahil yung mga masyadong magaling, hindi na yan nilalabanan ng mano-mano, binabaril na lang eh. Parang dati, magkasama kami ni Danny Javier ng Apo Hiking Society. May inaway siya. May inaway na malaki. 6'2". Tapos 280 pounds. Nung inaway na niya, pumunta sa likod ko. Pero mo yung starter. No? Tapos sa akin pinaharap. Laki. Hindi ko kaya ng mano-mano. Kahit may kaunti akong alam sa sikaran. Hindi ko kaya ng mano-mano. Kaya naghanap ako ng bangko. Hinampas ko ng bangko. Bagsak. Ito talaga si Danny Javier. Pumanaw na. Ayun. Starter yan. Right to self-incriminate. Starter yan si Danny. Ayaw nilalaglag. Hindi ko naman binanggit ko sino eh. Oo. Hindi ko naman binanggit ko sino eh. Pero pag binanggit ko, laking mama eh. Politiko rin. Mark, tulungan natin si Sir Ronald. Marami siyang pinapahamak. Change topic tayo. Bakit ka tumakbong senador? What's the journey? What's the mental journey? What's the emotional journey? Pakita muna natin para sa mga makakapanood ng video yan. Ayan. Yun. Senador talaga. Senador. Let's go. Gusto kong maging disruptive. Gusto kong baguhin yung politika sa Pilipinas by running, 'di ba? Naniniwala ako kahit tumakbo ka lang, marinig yung mga pinaglalaban mo, may chance ka na baguhin yung naratibo, baguhin yung mga pinag-uusapang issues. Kasi dito pa lang sa podcast natin nakaka-influence na tayo eh. Paano pa kaya kung larger stage? Kahapon nakita mo yung coverage sa akin kahapon, ang dami, no? Tuwang-tuwa ako. Inquirer, ABS, TV5, Rappler, yung mukha ko nakalabas doon. Nakakatuwa. And at the same time, gusto kong i-push yung mga issues. Gusto kong i-represent yung mga katulad ko na vloggers, creators, online sellers, freelancers
na tingin ko maraming mga pwedeng mga isulong na programa para sa kanila. Pero aside from that, syempre, yung mga pinaglalaban naman natin ng mga issues katulad sa West Philippine Sea, sa foreign policy, lahat yun syempre, lahat naman ng mga stand natin, yun din yung dala-dala natin dun sa kampanya. Pero gusto ko maging disruptive talaga eh. Sa totoo lang, ang inspiration ko talaga, yung sa Europe, yung Fidias, yung na-mention ko, na YouTuber siya. Sa European Parliament. European Parliament. YouTube lang. He was able to change the conversation and he was able to win a seat sa European Parliament. Ngayon, yung mga viewers niya, dinadala niya doon sa loob ng European Parliament kung paano yung proseso doon, kung paano yung ginagawang botohan doon, ano yung ano. So, yun yung parang model ko na kung nagawa niya doon sa Europe, ba't di ko subukan dito? So, siyempre, iba yung politika dito sa atin. Some would say, pera-pera pagdating sa politika. Pero, yun, kaya hindi natin malalaman kung unless subukan natin. So, yun, tumakbo tayo. Pero paano yan? Yung campaign manager mo nagtatago? Yun nga eh. Kailangan ko maghanap ng bagong campaign manager. Buti hindi nga ako nagsalamin kahapon eh. Baka mapagkamalan, damputin ako doon eh. O nandito pala, tumatakbo na ito, damputin na natin. Kaya hindi ako nagsalamin. Big R, yung aking 0.6 nagbago na. 0.1 movement na. 0.1 na. Yan. Dati ganyan ang sign ko. Dati ganyan eh. Ngayon ganito na, parang isko na. No, ganyan na ang sign ko ngayon, no. 0.1 na, no? Sino kaya umagaw? Ha? Inagaw Sino ni umagaw? Si Bali Gutierrez, naging 1.5, no? Inagaw, no? Kaya pala si Bali. At least si Rafaela 0.7 na. Oh, ay, diba? wow. Buti na lang pinaliwanag ni Ronnie Holmes kagabi. Sabi ko kasi masaya ako dahil yung mga botante na-realize nila hindi ako pang Senado. Ako ay for higher office, no? For president, no? Kaya Iyon. Iyon. 'Di ba? Nakakita ako ng silver lining do sa pagbaba sa 0.1. sabi ni Ronnie Holmes, alam mo, yung margin of error, pwede kang 0, pwede kang 3. yun yung ibig sabihin ng margin of error. 3% ng population galit na galit sa'yo. Kasi kaya nga margin of error eh. Yung best case, 3% ka. Yung worst case, 0 ka. Worst case, negative ka. Mas maraming galit sa'yo kaysa boboto sa'yo, Sir Ronald. Pwede. Pwede na pala Ronald Llamas for President Movement. Pwede natin simulan. Isabay ko na sa kampanya ko. Di ba? Para masimulan na. Ang slogan ko kasi, yung isopropyl, no? Isopropyl alcohol, kayang patayin ang 99.9% ng germs. 99.9% ng germs kayang patayin. So merong 0.1%, no? May 0.1% na magso-survive. Si Ronald Llamas 'yon. Si Ronald yung sa'yo gusto ko kating ko. Lahat na napapatay. Yan ang hindi kayang patayin ng alcohol. Yung 0.1%. O, di ba? Meron na akong campaign ko, ha? Bayan. Linisin ang bayan. Linisin ang mga trapo, mga ganun. Pero may matitirang konting mga kaibigan niyang trapo. May 0.1%. Si Ronald. Richard, may gusto lang din akong meron akong realization. Today, actually kagabi pa lang na-realize ko na eh. Kasi ang dami kong ginulat na konti lang nakakaalam na tatakbo ko. Una kong sinabihan si Richard lang talaga. Pati ako nagulat eh. Sorry. Oo, yun. Si Richard ang una kong tinanong. Sinabi sa akin ni Richard, Mark, kung gagawin mo yan, do it properly. Get an election lawyer. Get an ano. So yung mga advice na sa akin, nagamit ko. Yung sa tatay ko, nasabi ko 2 days before. Okay. Wala siyang idea na tatakbo ako. Pero ang na-realize ko kahapon, nung gabi, yung outpouring of love dun sa mga friends ko, sobrang nakakataba ng puso.
As in, ang daming tumawag, nag-text, nag-comment, susuportahan kita, kumbaga, wala pa ako, hindi nila alam plataforma ko, hindi nila alam pero dahil sila ay mga kaibigan ko at sila ay mga mahal ko, they are showing their love back to me. Talagang ang taba-taba ng puso ko kahapon dahil sa outpouring of love mula doon sa mga tinuturing kong mga malalapit na kaibigan. Some of the biggest vloggers, content creators, nag-comment, Mark, suporta ako sa'yo. So, tumang-tuwa ako na coming from them. Kasi ako naman, kahit dati pa, pinaglalaban ko sila. Kapag minamaliit yung mga vloggers, content creators, ako yung nakikipag-away para sa kanila. Kaya to see them na kung kailan ako naman yung may kailangan, sila naman yung susuporta sa akin, ang sarap sa pakiramdam. Parang ganito kaaga, I'm getting my flowers, parang ganon. Kaya maraming salamat dun sa mga nag-show ng suporta. Actually, ang problema ko din is, nag-file kasi ako as independent. Okay, so I'm not sure, syempre, aaralin pa ng COMELEC yan, I have to prove na meron akong capability na mag-run ng isang nationwide campaign. Sa tingin ko naman, kaya ko. Okay, so kahit pa paano, meron naman tayong konting resources. Tapos nung nag-announce ako kahapon, ang daming mga kaibigan ang tutulong at magbibigay ng kanilang suporta. So sana makita naman ng COMELEC na seryoso tayo. Kasi madalas ako magpatawa minsan dinadaan ko sa jokes para matuwa yung mga viewers. Pero pagdating dito sa takbo kung takbo. Diba? Hindi tayo masyadong kilala. Niwala pa tayo siguro sa 0.6, 0.5, 0.4%, pero kumbaga kaya nga tayo magpapakilala eh. So yun naman yung gusto ko na nakuha ko from itong 2 days na ito na talagang sobrang high ako sa adrenaline at hindi ko ma-explain. Si Maharlika ba at si Sasot kasama doon sa magsusuporta sa'yo? Hindi. Hindi. Ano kung susuportahan ka, hindi na kita iboboto. Cancel ka na sa amin, cancel. Wala pero na. merong mga kakampi si Maharlika na tumatalo na sa admin na. Sila natin yung sila Pebbles tsaka yung si Madam Ellie na mga before aligned kay Maharlika, ngayon nasa side na ng admin. So isa-isa nang nalalaga yung pong mga supporters dito sa kay Maharlika tsaka dun sa Maisug. So yung iba sinasabi daw baka daw kasi wala ng ewan ko, pero yun, medyo nawawala din. Wala ng gasolina. Baka tatakbo na din. Marami tayong inaabangan na pwedeng tumakbo pa eh. Sila Rendon Labador, sila Bostoyo, si Bostoyo pala nagsabi na hindi tatakbo. May inaabangan pa tayo ng mga ang nangyari, Richard, parang pinauso natin. Yun naman yung maganda. Pioneer. Nauso. Ngayon nakita nung mga vloggers, mga influencers, itong si Mark tumakbo lang, hindi naman kilala yan, ang daming media coverage. Yun nga, baka mauso. Ang problema, baka lalo kaming hindi seryosohin kung ganun. Yun nga, you have to distinguish yourself from other vloggers and make sure na ikaw, RRM ka, Shogun team ka. Itong mga to, no offense dun sa iba. I think there are vloggers and then there are vloggers. And obviously, ikaw, Mark, even if we don't agree on everything 100%, at least kasama tayo sa isang ecosystem, pinag-usapan natin ang masinsinan mga policy issues. So no one can accuse you of not knowing political landscape. You are with us and people are listening to you. Hundreds, millions of people have been listening to us over the past year. So mabuhay ka, Mark. As I said, I hope itaas mo yung bandera ng mga vloggers in a way that people start paying attention in a good way. Siguro mamaya pwede natin pag-usapan yung mga Diwata types kasi nag-trollan din yung mga yan, 'di ba? Si Rabdor, Lebron, di ba pinagtawa Rendon Labador. Si Rendon pinagtatawa niya si Diwata, 'di ba? Akala niya si Ricky ng Bunyog. Ayun, tatakbo din. Party list, So nag-aasaran sila. But I think that sets the tone perfectly for next Enzo Recto ang nominee, no? I think that sets the tone perfectly for the next episode because Sir Ronald also has to go due to some commitments later on. Next episode, pag-usapan natin, if you're Team DDS now, should you worry about the prospect of 8-0 din sila? Kasi mukhang alanganin din yung mga DDS if you look at the latest survey. Even Bongo
apparently is not doing as well as many people expected if you're to believe some of the more authoritative surveys. So, eto na ba nung time ng mga DDS naman na mga 8 inodoro sila sa darating na election? Thank you very much, gentlemen, and congratulations, Mark. May the journey of 1,000 miles begin with this big move. Senador Mark, thank you so much for joining us. And future ex-senator naman, si Ronald. Good luck. President na. President na. Oo. Para President. pag tumakbo akong presidente, senador ka na. Oo, yun nga eh. Sir Ronald, malapit na birthday mo, di ba? Sir Ronald, malapit na birthday mo. Ano unahin? Yung birthday mo or yung filing of candidacy mo? Oy, advance happy birthday daw sa Senator Ronald. Ang dami Salamat. Oo. Akala ko 5 months ago. Kailan ba birthday? Actually, 5th ng October 5, Sabado. Okay. Oo. Sabi mo, okay. Sorry, Mark. Mali. 5 na Okay. 5 na October. 5 na Okay. October. 5 na October. Thank you so much again sa mga supporters natin. Marami nagmamahal kay future ex-senator, Senator Ronald and Senador. Talagang SMG na lang, SMG. Kayo ba na SMG? Senator Mark SMG. Okay, so SRL. Kainis kayo. Basta ako mag-mayor na lang ng Baguio, bahala kayo sa buhay nyo at magkagawad na lang kami niyan dito sa QC. Thank you so much, guys.